Isang malakas na paghikbi ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Mula sa dambuhalang pinto, nagawa sa kahoy na nara isang babaeng nakauniporme ng katulong ang humahangos na tumakbo palabas ang muka ay basang-basa sa luha. Hindi man lang niya nilingon ang bakal na tarangkahan na dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran, tila isinasara na rin ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pait. Sa may pintuan nakatayo si Manang Remedios, ang matandang mayordoma ng mansyon habang pinapanood ang papalayong anino ng kawawang babae. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito na ang ikatlong katulong sa loob lamang ng isang linggo. Pare-parehong eksena, pare-parehong mga luhang umagos. Tumingala siya sa mansyon ng mga Fortalejo, isang istrukturang gawa sa bato at salamin na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit para sa kanya, isa itong ginintuang kulungan kung saan ang kaluluwa ng kanyang alaga ay unti-unting namamatay. Ilang sandali pa isang matinis na tunog ng doorbell ang muling umalingaw-ngaw. Napapailing na binuksan ni Manang Remedios ang pinto. Sa kanyang harapan ay isang dalaga payat ang pangangatawan, bit-bit ang isang lumang bag na halatang marami ng pinagdaanan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan, ngunit mayroong isang kislap ng determinasyon na hindi napapawi ng takot. "Ikaw ba si Maya Santos?" Tanong ng mayordoma, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. "Opo, ako po." Magalang na sagot ni Maya bahagyang yumuko. "Nag-apply po ako para sa posisyong kasambahay." Sinuri siya ni Manang Remedios mula ulo hanggang paa. Isa na namang tupa na kusang naglalakad patungo sa bibig ng leon. Ngunit may kakaiba sa dalagang ito. Sa kabila ng pagod sa kanyang muka, may tapang sa kanyang tindig. "Pumasok ka," sabi ni Manang Remedios. "Pero bibigyan kita ng isang payo, Hija. Huwag mong personalin ang lahat ng sasabihin niya. Sirain mo ang gamit pero huwag mong hahayaang sirain niya ang pagkatao mo." Napalunok si Maya sa narinig. Ganito ba kalala ang magiging amo niya? Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang ina ay naghihintay ng mamahaling operasyon sa baga. Ang kanyang kapatid na si Leo ay kailangang makapagtapos ng pag-aaral. Ang trabahong ito, kahit gaano pa kahirap ang tanging pag-asa niya. Pumasok siya sa loob. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling pinta. Malamig ang hangin, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa anumang bakas ng buhay. Para siyang pumasok sa isang magandang museo na walang kaluluwa. Nasa silidaklatan siya. "Magpakilala ka na." Utos ni Manang Remedios, itinuturo ang isang mahabang pasilyo. Huminga ng malalim si Maya. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila umyesyo sa buong kabahayan. Narating niya ang isang malaking silid na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame. At doon sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya, ay isang lalaki na nakaupo sa isang dekuryenteng wheelchair. Malapad ang kanyang mga balikat, maayos ang gupit ng buhok at mamahalin ang kasuotan. Nakatingin lamang siya sa malawak na hardin sa labas, tila walang pakialam sa mundo. "Magandang umaga po, Sir Fortalejo." Bati ni Maya, nanginginig ang boses. "Ako po si Maya Santos, ang bago ninyong..." "Huli ka na." Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng yelo. Hindi man lang ito lumingon. Tumingin si Maya sa kanyang relo. Eksaktong 8:00 ng umaga, ang oras na sinabi sa kanya. "Pero sir, kararating ko lang po. 8:00 po ang usapan." Ang 8:00 ay 8:00. Hindi 8:00 at 1 minuto. Putol nito sa kanya. "Masama na agad ang simula mo." Sa wakas ay pinaikot nito ang wheelchair paharap sa kanya. Si Daniel Fortalejo, nasa 40 anyos, mayroong mukhang maaring maging dahilan ng pagkahumaling ng maraming babae, ngunit ang mga matang iyon ay puno ng kapaitan at galit.
para itong mga matang kayang basagin ang iyong kaluluwa sa isang tingin lang. Maya ulit niya sa pangalan nito na may halong panunuya. Pangkaraniwan, simple, walang dating. Tumingin ito sa listahan sa kanyang tabi. Simple lang ang mga gagawin mo. Lilinisin mo ang buong bahay, aayusin ang mga gamit, maghahain ng pagkain at higit sa lahat. Huwag na huwag mo akong iinisin. Kaya mo ba yon? Opo, sir. Tingnan natin. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa mesa. Magsimula ka sa silid-aklatang ito. Gusto kong ayusin mo ang lahat ng libro ayon sa sistema ko. Hindi alpabetikal, hindi rin ayon sa kulay. Ayon sa sistema ko. Iniabot niya ang folder kay Maya. Nang buksan ito ng dalaga, nanlaki ang kanyang mga mata. Naglalaman iyon ng komplikadong mga panuntunan paggrupo ng mga libro ayon sa genre PETSA, ng pagkakalimbag, at isang kakaibang sistema ng numero na siya lang ang nakakaintindi. Merong libu-libong libro sa silid. Imposible itong matapos sa isang araw. Kailangan mong matapos yan bago maghapunan. Sabi ni Daniel, tila nababasa ang nasa isip niya. Kung hindi alam mo na kung nasaan ang pinto palabas. Muli itong tumalikod at humarap sa bintana senyales na tapos na ang kanilang usapan. Kinuyom ni Maya ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi makatarungan ang utos nito. Ngunit inalala niya ang mukha ng kanyang ina. Kailangan niya ang trabahong ito. Sisimulan ko na po, sir, sabi niya sa mahinang boses. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Daniel habang nakatalikod. Isa na namang susubok. Isa na namang iiyak. Mula nang mangyari ang aksidente, mula nang magising siyang hindi na muling makakalakad, mula nang iwan siya ng kanyang nobya, natuklasan niyang ang pananakit sa ibang tao, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya'y buhay pa. Lumipas ang mga oras. Walang tigil si Maya sa pagtatrabaho. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Akyat baba siya sa hagdanan, bit-bit ang mabibigat na libro. Bawat isa ay kanyang pinupunasan, hinahanapan ng tamang lugar ayon sa nakakalitong sistema ni Daniel. Sumasakit na ang kanyang mga braso at likod ngunit hindi siya tumigil. Nang mag-aalas 6 ng gabi ang tunog ng dekuryenteng wheelchair ay marahang pumasok sa silid-aklatan. Tumigil ito sa kanyang likuran. Alam ni Maya na si Daniel iyon, nagmamasid naghihintay na siya'y sumuko. Hindi siya umimik. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Malapit nang maghapunan. Sabi ni Daniel sa malamig na tono. Alam ko po, sir. Sagot ni Maya, hindi ito nililingon. Lumapit ang wheelchair. Kumuha si Daniel ng isang libro mula sa istanteng katatapos lang ayusin ni Maya. Sinuri niya ito bawat pahina. Pagkatapos ay kumuha pa ng isa at isa pa. Tila naghahanap ng kahit pinakamaliit na pagkakamali. Sa wakas huminto ito sa isang hilera ng mga libro. Itinuro niya ang isang libro na bahagyang nakausli, marahil 1 milimetro lang ang diferensya. Ano ito? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagbabanta. Sir, pasensya na po, hindi na naituloy ni Maya ang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos kinuha ni Daniel ang isang tumpok ng mga librong pinaghirapan niyang ayusin at walang pakundangang iwinaksi sa sahig na gawa sa marmol. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napatitig si Maya sa mga librong nagkalat. Ang lahat ng kanyang pagod sa buong araw ay tila naglaho sa isang iglap. Hindi katanggap-tanggap ang pagkakamali sa bahay na ito. Sabi ni Daniel, ang bawat salita ay tila patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ulitin mo, lahat. Iniwan siyang mag-isa ni Daniel sa gitna ng silid kasama ang mga nagkalat na libro. Naramdaman ni Maya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang pagod, ang gutom, ang kahihiyan, lahat ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata bago pa ito tuluyang pumatak.
Dahan-dahan siyang lumuhod at isa-isang pinulot ang mga libro. Sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Daniel sa harap ng maraming monitor. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Maya sa pamamagitan ng security camera na nakatago sa silid-aklatan. Inaasahan niyang makikita ang pag-iyak nito, ang pagtangis ang pagsuko. Iyon ang magbibigay sa kanya ng kahit kaunting kasiyahan. Ngunit habang tinititigan niya ang imahe sa screen, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Walang luha. Nakakuyom ang mga kamao ng dalaga, nanlilisik ang mga mata sa determinasyon habang muli niyang sinisimulan ang trabaho. Hindi siya umiiyak. At sa hindi malamang dahilan, ang katotohanan yon ay mas lalong nagpainis kay Daniel Fortalejo. Hating gabi na, nang makauwi si Maya sa kanilang masikip na inuupahang silid, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura upang hindi magising ang kanyang ina at kapatid. Sa dilim ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo ni Aling Luz Viminda at ang mahimbing na paghinga ni Leo. Umupo siya sa gilid ng kanyang banig at maingat na inalis ang sapatos. Bawat galaw ng kanyang katawan ay may kasamang kirot. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng linimento at marahang hinaplos ang mga kamay niyang namumula at may paltos. Habang ginagawa ito, tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina, maputla at bahagyang hukot dahil sa hirap sa paghinga. Sa tabi nito si Leo ay mahimbing na natutulog walang kamalay-malay sa bigat ng mundong pinapasan ng kanyang ate. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ibinulong niya sa sarili na tila isang panata. Hindi ako pwedeng sumuko para sa inyo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na si Maya. Ang sakit ng kanyang katawan ay tila mas matindi pa kaysa kahapon, ngunit isinantabi niya ito. Pagdating niya sa mansyon eksaktong 7:00 ng umaga, 10 minuto bago ang takdang oras. Sinalubong siya ni Manang Remedios na may nag-aalalang tingin. "Akala ko'y hindi ka na babalik," sabi ng matanda. "Kailangan ko po ang trabaho, Manang." Simpleng sagot ni Maya. Hindi nagtagal ang malamig na boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw mula sa intercom. "Papuntahin mo siya rito." Naabutan ni Maya si Daniel sa malawak na dining hall, nag-iisa sa harap ng isang mesang para sa 20 tao. Hindi man lang ito tumingin nang pumasok siya. Ngayong araw, simula ni Daniel habang umiinom ng kanyang itim na kape, lilinisin mo ang lahat ng 63 bintanang salamin sa buong mansyon, sa loob at sa labas. Gamit ang iyong mga kamay. Ayokong makakita ng kahit isang bakas ng daliri o patak ng tubig. Maliwanag. "Opo, sir." At isa pa, dagdag nito sa wakas, ay itinuon sa kanya ang nanlilisik na mga mata. "Kung makikita kitang nakikipag-usap sa ibang katulong habang nagtatrabaho, tanggal ka na." Iyon ay isang utos na malinaw na idinisenyo para ihiwalay siya, para iparamdam sa kanya na siya'y nag-iisa. Tumangulang si Maya at tahimik na kinuha ang mga gamit sa paglilinis. Maghapon siyang nagkuskos. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat at ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. Habang nililinis niya ang malaking bintana sa sala, dumaan si Sheila, isa sa mga mas matagal ng kasambahay na may dalang tray ng kape. "Ay, pasensya na, Maya," biglang sabi ni Sheila na tila natapilok. Isang tilamsik ng maitim na kape ang dumungis sa salamin na katatapos lang niyang punasan. "Nadulas ako. Sorry talaga." Ang nangiti sa labi ni Sheila ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Maya. "Okay lang po," sabi niya kahit alam niyang sinadya iyon. Kumuha siya ng malinis na basahan at muling sinimulan ang paglilinis. Nang tanghali, habang abala siya sa pagpupunas ng isang bintana sa pasilyo, narinig niya ang ugong ng papalapit na wheelchair. Tumigil si Daniel sa kanyang likuran.
Hindi kumibo si Maya, nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Mabagal ka po na ni Daniel. Sa bilis mong yan aabutin ka ng hating gabi. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Bumaba ang tingin nito sa salamin. Dahan-dahan na tila isang seremonya, ipinahid niya ang kanyang daliri mula sa itaas hanggang sa ibaba ng salamin, nag-iiwan ng isang mahabang guhit. May dumi pa, sabi niya sa tonong puno ng pangiinsulto. Tumingin si Maya. Wala namang dumi. Malinaw na sinadya niya iyon para lang may masabi. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita muli si Daniel. Alam mo yan ang problema sa mga taong tulad mo. Sabi niya, ang boses ay puno ng paghamak. Ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay martir. Titiisin ang lahat para lang sa kaunting pera. Wala kayong sariling pag-iisip. Mga katawan lang kayo na sumusunod sa utos, mga kamay na nilikha para magkuskos. Wala kayong halaga. Sa puntong yun, may kung anong pumitik sa loob ni Maya. Binitawan niya ang basahan. Dahan-dahan siyang humarap kay Daniel at sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang mga mata nito nang walang takot. Nagkakamali po kayo, sir, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Natigilan si Daniel. Ang dignidad ko po ay wala sa klase ng trabaho ko. Pagpapatuloy ni Maya, kundi sa paraan kung paano ko ito ginagawa ng marangal para sa pamilya ko. Ang mga kamay na ito, itinaas niya ang kanyang mga kamay na may paltos ang nagpapaaral sa kapatid ko at bumubuhay sa nanay kong may sakit. Maari ninyo akong maliitin, maari ninyong laitin ang trabaho ko, pero hinding-hindi ninyo maaagaw sa akin yan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang mukha ni Daniel ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Maya dati. Gulat. Ganap na pagkabigla. Walang sino man sa loob ng 2 taon ang nangahas na sumagot sa kanya ng ganoon. Namuo ang galit sa mga mata ni Daniel. Kumuyom ang kanyang panga at namuti ang mga buko ng kanyang daliri habang mahigpit niyang hinahawakan ang kontrol ng kanyang wheelchair. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa isang mabilis na pagpihit, marahas niyang pinaandar ang kanyang wheelchair at nilisan ng pasilyo. Ang mabilis na ugong nito, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Naiwan siyang nakatayo roon nanginginig, hawak pa rin ang basahan. Dinig na dinig niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Ipinagtanggol niya ang kanyang dignidad. Ngunit habang pinapanood niya ang papalayong wheelchair ni Daniel, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Alam niyang may nagbago at alam niyang ang bukas ay magiging mas mahirap pa. Bago pa man siya utusan, alam na ni Daniel kung saan siya dadalhin ng kanyang mga gulong. Itinulak siya ng isang puwersang hindi niya kontrolado, ang puwersa ng alaala, patungo sa isang pinto sa dulo ng kanlurang pasilyo. Isang pinto na 2 taon nang hindi nabubuksan. Marahan niyang itinulak ito. Isang amoy ng alikabok ng nabubulok na kahoy at ng mga nakalimutang pangarap ang sumalubong sa kanya. Ito ang Grand Ballroom. Dati ito ang puso ng mansyon, puno ng tugtugin, tawanan at kislap ng mga ilaw. Ngayon isa na lamang itong libingan. Ang mga mamahaling kasangkapan ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo na nagbabantay sa nakaraan. Ang nag-iisang sinag ng liwanag na nagmumula sa isang siwang sa kurtina ay nagpapakita ng libu-libong alikabok na sumasayaw sa hangin. Pumikit si Daniel. Sa isang iglap, nawala ang alikabok at katahimikan. Napalitan ito ng tunog ng isang orkestra, ng kalansing ng mga kopita ng champagne. Muli niyang naramdaman ang bigat ng katawan ni Catherine sa kanyang mga braso, ang bango ng kanyang pabango, ang init ng kanyang hininga sa kanyang leeg, habang sabay silang umiikot sa sahig na gawa sa kahoy. Pangako kahit anong mangyari, sasayaw tayo ng ganito habang buhay. Bulong nito sa kanya noon. Isang kasinungalingan, isang matamis na lason.
Idinilat niya ang kanyang mga mata. Bumalik ang malamig na katotohanan. Siya na lang ang mag-isa na papaligiran ng mga multo ng kahapon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay isang malupit na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Pumindot siya sa intercom. Remedios, papuntahin mo rito si Maya. Ngayon na. Ilang sandali pa dumating si Maya bakas, sa mukha niya ang pagtataka. Sir, itinuro ni Daniel ang kabuuan ng silid. Linisin mo ito. Lahat. Gusto kong alisin mo ang lahat ng takip, punasan ang bawat muebles, kintabi ng sahig hanggang sa magmukha itong bago. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa laki ng silid at sa kapal ng alikabok. Ngunit tumango lamang siya. Masusunod po, sir. Sinimulan ni Maya ang trabaho. Habang inaalis niya ang mga puting tela, isa-isang lumitaw ang mga bakas ng nakaraan. Isang grand piano, sa sulok mga antigong sofa, at sa pader mga larawang nakasabit. Natigilan siya sa harap ng mga ito. Sa mga litrato nakatayo si Daniel, nakatayo malakas at nakangiti. Isang nangiti na hindi pa nakikita ni Maya, isang nangiting puno ng buhay at saya. May isang larawan kung saan yakap niya si Catherine sa ilalim ng Eiffel Tower. Isa pa kung saan nakasakay siya sa isang kabayo, hawak ang tropeyo ng isang polo match. Isang buhay na puno ng aksyon, ng tagumpay ng pag-ibig. Isang buhay na tuluyan ng ninakaw sa kanya. Ang pagiging usyosera ay isang kasalanan. Ang malamig na boses ni Daniel ay biglang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Maya at agad na humarap. Hindi niya namalayang nakapasok na pala ito at tahimik siyang pinagmamasdan. Papasensya na po, sir. Tiningnan ko lang po ang buhay ko noon, ang lalaking dati ako. Putol niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Sige, tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung ano ang kinuha sa akin. Pinaandar niya ang wheelchair palapit sa mga larawan. Dito sa mismong silid na ito, nagdaraos ako ng mga party. Daan-daang tao ang pumupunta. May tugtugan, may sayawan, may buhay. Ngayon, isa na lang itong puntod. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga mata sa bawat litrato at kasabay nito ang pait sa kanyang boses ay mas lalong tumindi. Siya, sabi niya itinuturo, ang nakangiting mukha ni Catherine. Ang aking magandang nobya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Pero ang mahal lang pala niya ay ang lalaking nakikita mo sa litrato, ang lalaking kayang maglakad, kayang sumayaw, kayang dalhin siya sa buong mundo. Huminto siya sa harap ni Maya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin 3 buwan matapos ang aksidente? Habang nakahiga ako sa ospital, hindi maramdaman ang sarili kong mga binti. Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Sinabi niyang hindi siya pumirma ng kontrata para maging isang nurse. Sinabi niyang isa na lang akong pabigat, isang inutil. Pagkatapos kinuha niya ang lahat ng alahas na ibinigay ko at umalis na, parang walang nangyari. Bumuhos ang lahat ng sakit at galit na inipon niya sa loob ng 2 taon. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito ng malakas sa ibang tao. Kaya oo. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Minamaltrato ko kayo dahil kaya ko. Dahil ito na lang ang tanging paraan para maramdaman kong may kontrol pa ako sa buhay ko. Nasisiyahan ka na ba? Naintindihan mo na ba? Nakatitig lang sa kanya si Maya, hindi natatakot, kundi may bahid ng awa sa kanyang mga mata. At ang awang iyon ang mas lalong nagpagalit kay Daniel. Nang magsalita si Maya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim na. Tila isang punyal na tumusok diretso sa puso ni Daniel. Hindi siya, sir. Natigilan si Daniel. Ano? Hindi po si Catherine ang problema. Pag-ulit ni Maya, buo ang loob. Kayo po ang nagpapatalo sa kanya. Kayo po ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang saktan kayo hanggang ngayon. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Daniel ay nagbago mula sa galit.
patungo sa ganap na kawalan ng paniwala. Ikinulong ninyo ang sarili ninyo sa isang kulungang kayo mismo ang gumawa. Patuloy ni Maya, ang bawat salita ay may bigat. Ang kulungan na yan ay hindi itong wheelchair. Ito yung galit at pait na nasa puso ninyo. At mas masahol pa yan kaysa sa pagiging paralisado. Para siyang sinampal. Ang mga salitang iyon, mga salitang walang sinuman ang nangahas na sabihin sa kanya ay tumama ng buong buo. Isang sigaw na puno ng galit at sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Paano mo nagagawang sabihin, yan wala kang alam sa pinagdaanan ko? Ang alam ko lang po ay ang sakit, sagot ni Maya hindi nagpatinag. Ang alam ko lang po ay ang pagkawala. Pero ang alam ko rin po ay may pagpipilian tayo. Pwedeng manatili sa sakit o pwedeng piliing bumangon at magpatuloy. Lumayas ka. Ang utos ay mahina, halos isang bulong. Sir, gusto ko lang po. Isang malakas na tunog ang pumuno sa silid nang ihampas ni Daniel ang kanyang kamao sa braso ng kanyang wheelchair. Sumigaw siya, ang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Sinabi kong lumayas ka. Mabilis na tumalikod si Maya at halos patakbong lumabas ng ballroom, nanginginig ang buong katawan. Habang tinatahak niya ang pasilyo, sigurado na siya. Bukas pagdating niya, tatanggalin na siya sa trabaho. Naiwan si Daniel na mag-isa sa gitna ng patay na silid na papaligiran ng mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito may bago siyang kasama. Ang mga salita ni Maya. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang matapang na katotohanang bumasag sa 2 taong katahimikan ng kanyang kaluluwa. Mas masahol pa yan kaysa sa wheelchair na yan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Daniel Fortalejo ang isang bagay maliban sa galit. Naramdaman niya ang duda. Dumating si Maya kinabukasan na may mabigat na puso. Ang bawat hakbang patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon ay tila isang martsa patungo sa kanyang sariling bitayan. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama, ang malamig na mga salitang magsasabing tanggal na siya ang pagsasara ng pinto na magsasara rin sa pag-asa ng kanyang pamilya. Ngunit nang buksan ni Manang Remedios ang pinto, wala siyang sinabi. Tiningnan lang siya nito na may halong pag-aalala at awa. Pumasok si Maya sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Isang nakakabinging katahimikan na puno ng mga hindi nasasabing salita mula sa nangyari kahapon. Hinintay niya ang utos mula sa intercom. Hinintay niya ang pagdating ng wheelchair. Ngunit walang nangyari. Ang buong umaga ay lumipas sa isang kakaibang tensyon. Si Manang Remedios na lang ang nag-utos sa kanya ng mga karaniwang gawain. Maglinis ng kusina, mag-ayos ng sala. Walang bakas ni Daniel Fortalejo. Tila isa siyang multo na nagtatago sa sarili niyang kaharian. Sa kusina, nagbubulungan ang ibang mga kasambahay. Si Sheila, na may daladalang tasa ng kape, ay hindi napigilang magparinig. Aba himala, nandito pa ang matapang. Sabi niya na may mapanuyang ngiti. Akala ko ba lumipad na palabas kahapon? Huwag kang mag-alala. Maya, binibigyan ka lang niya ng pagkakataong mag-impake. Hindi na lang umimik si Maya. Alam niyang anumang oras ay maaring matupad ang sinabi ni Sheila. Bandang 10:00 ng umaga, isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang marangyang pumarada sa harap ng mansyon. Isang unipormadong trooper ang mabilis na bumaba upang buksan ang pinto sa likuran. Mula roon ay lumabas ang isang babae na nasa edad 60, ngunit ang tindig ay parang reyna. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida, may mamahaling salamin sa mata at bitbit ang isang Hermes bag. Bawat galaw niya ay nagsasabi ng kapangyarihan at klase. Nandyan na si Doña Victoria. Anunsyo ng gwardiya sa intercom. Narinig ni Maya ang pagbuntong hininga ni Manang Remedios. Diyos ko, sana ay maging maayos ang lahat.
Habang nagpupunas si Maya ng isang florera sa foyer, pumasok ang babae. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig na marmol. Huminto ito nang makita si Maya. Tinanggal nito ang kanyang salamin sa mata at tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang bago?" tanong nito. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may awtoridad. "Oo po, ma'am," sagot ni Maya bahagyang yumuko. "Maya Santos po. Ilang araw ka na rito?" Ito po ang ikatlong araw ko, ma'am." Isang bahagyang tawa, walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. "3 araw kahanga-hanga. Mas matagal ka pa sa huling 5. Nasaan ang anak ko?" Bago pa man makasagot si Maya ang ugong ng wheelchair, ay narinig mula sa pasilyo. Lumabas si Daniel mula sa kanyang opisina at nang makita niya ang ina ang kanyang muka, ay agad na tumigas na parang bato. "Ina," bati niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Hindi mo sinabing darating ka. Dahil kung sinabi ko mag-iimbento ka ng dahilan para wala ka rito." Sagot ng ina hindi nagpatinag. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi, isang halik na hindi niya sinuklian. "Kailangan nating mag-usap. Wala akong panahon." "Daniel Fortalejo," sabi ni Doña Victoria, ang bawat pantig ay may diin. "Ako ang iyong ina. Gagawa ka ng panahon para sa akin." Nagkatinginan sila, isang labanan ng mga titig sa pagitan ng dalawang nag-uumapaw na personalidad. Sa huli si Daniel ang unang bumigay. "Sa silid-aklatan, 5 minuto," sabi niya at marahas na pinaikot ang kanyang wheelchair patungo roon. Sumunod si Doña Victoria. Naiwan si Maya sa foyer nagpapatuloy sa kanyang paglilinis, ngunit ang kanyang mga tainga ay hindi mapigilang makinig. Kahit sarado ang pinto ng silid-aklatan, ang kanilang mga boses ay tumatagos. Nagsimula ito ng mahina, ngunit hindi nagtagal ay lumakas. "Hanggang kailan mo balak gawin ito, Daniel? Hanggang kailan ka magkukulong dito at magiging malupit sa lahat?" Boses ni Doña Victoria. "Ito na ako ngayon. Ina, isang lumpo. Ano ang inaasahan mong gawin ko?" Sagot ni Daniel. "Ang inaasahan ko ay lumaban ka. Hindi ang maging isang halimaw." Binalita sa akin ni Remedios. 3 katulong sa 1 linggo, pinapahirapan mo sila. Pinapaiyak. "Hindi kita pinalaking ganyan. Namatay na ang pinalaki mo sa aksidenteng yon. Isang kasinungalingan." Sigaw ni Doña Victoria, ang boses ay basag na. "Nandyan ka pa rin sa loob. Nagtatago na tatakot pero buhay, at kailangan kong ibalik ang anak ko. Dahil ang bersyon na ito, itong mapait na bersyon mo, unti-unti akong pinapatay." Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Maya ang bigat ng bawat salita. Ito ang sakit ng isang inang nakikitang nawawala ang kanyang anak. Maya-maya bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Victoria, namumula ang mga mata. Huminto siya nang makita si Maya. Tila isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang desperadong hakbang. "Ikaw, halika rito," tawag niya kay Maya. Kinakabahang lumapit si Maya. "Po, ang anak ko, pinahirapan ka ba niya?" Nag-atubili si Maya. Tumingin siya sa pinto ng silid-aklatan kung saan nakatayo si Daniel, matamang nagmamasid. "Sagutin mo ako ng totoo," mariing sabi ni Doña Victoria. "Hindi kanya tatanggalin. Ako ang nangangako niyan." Huminga ng malalim si Maya. "Opo, ma'am. Maraming beses po." Tumingin si Doña Victoria sa kanyang anak na may matalim na titig. "Naririnig mo ba, Daniel?" Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Maya. "Anong ginagawa mo kapag hindi ka nagtatrabaho? Anong hilig mo?" Nagulat si Maya sa tanong. Wala po. Nagtatrabaho lang po ako." Imposible. Lahat ng tao ay merong isang bagay na nagpapasaya sa kanila. Pagkanta, pagpinta. Sumasayaw po ako dati," mahinang sagot ni Maya. "Sa simbahan lang po noong bata pa ako." Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Doña Victoria. "Talaga, ipakita mo sa akin." "Ina, ano na namang kalokohan ito?" singit ni Daniel.
Manahimik ka. Saway ni Doña Victoria ang tingin ay nakatuon pa rin kay Maya. Sige na Hija, isang sayaw lang, kahit simple. Namula ang mukha ni Maya. Pero ma'am, nakakahiya po. Dito po. Sa mga mata ni Doña Victoria, nakita ni Maya ang isang pakiusap, isang desperadong pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa gitna ng malawak na foyer, nagsimula siyang gumalaw. Walang tugtog, tanging yung ritmo lang mula sa kanyang puso. Ang mga galaw niya ay simple natural, ngunit puno ng damdamin. Ito ang sayaw ng isang taong nangangarap, ng isang taong lumalaban. Ito ay isang sayaw na dalisay. Hindi maialis ni Daniel ang kanyang tingin. Sa loob ng 2 taon ang nakikita lang niya sa paligid ay kapangitan. Ngunit sa sandaling iyon sa harap niya ay isang bagay na maganda, isang bagay na totoo. At sa hindi malamang dahilan, kinilabutan siya. Tumigil si Maya hiyang-hiya. Pasensya na po. Napakaganda, sabi ni Doña Victoria. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Agad siyang nagdesisyon. Ito na ang kanyang huling baraha. Daniel, sabi niya sa matatag na boses, ang taunang charity ball ng pamilya, itutuloy natin. Dito sa mansyon sa loob ng 2 linggo. Ano hindi maari? Ayoko ng mga tao rito. Protesta ni Daniel. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang obligasyon. Diin ng ina. At para maging mas espesyal ang gabing iyon, lumingon ito kay Maya na may ngiti. Si Maya, siya ang magbibigay ng isang espesyal na production number. Sasayaw siya para sa ating mga bisita. Natulala si Daniel at si Maya naman ay tila hihimatayin sa kanyang narinig. Nababaliw na ang ina mo. Ito ang mga unang salitang sinabi ni Daniel kay Maya kinabukasan. Ang katahimikan ng mga nakaraang araw ay napalitan ng isang bagyo ng malamig na galit. Hinarang niya ang daan ni Maya. Sa pasilyo ang kanyang wheelchair ay tila isang trono ng kapaitan. Gagawin kang katatawanan sa harap ng buong Maynila. Patuloy niya ang bawat salita ay may lason. Isang katulong na magtatangkang maging mananayaw. Aasa ka sa awa ng mga tao. Papalakpakan ka nila. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil naaawa sila sa'yo. Handa ka na ba para sa kahiyang yon? Hindi sumagot si Maya. Yumuko lang siya at sinubukang lampasan ito, ngunit muling hinarang ni Daniel ang daan. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita, mariin niyang sabi. Itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Nakita ni Daniel ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng takot, mayroong isang bagay na mas matibay determinasyon. Wala po akong pagpipilian, sir. Mahinang sagot niya. Utos po ng ina ninyo. Pagkasabi niyon, mabilis siyang naglakad palayo. Iniwan si Daniel na nagnginggit-ngit sa galit. Alam ni Daniel na tama siya magiging isang malaking kapalpakan ang lahat. At isang bahagi sa kanya ang hindi makapaghintay na masaksihan iyon. Ngunit si Maya sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay mayroon ng desisyon. Hindi niya hahayaang maging tama si Daniel. Ang mga sumunod na araw ay inaging isang nakakapagod na rutina. Sa umaga hanggang hapon, isa siyang kasambahay masusing ginagawa. Ang bawat utos, tinitiis ang matatalim na tingin ni Daniel at ang mapanuyang mga ngiti ni Sheila. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, siya ay nagiging ibang tao. Dahan-dahan siyang lumalabas sa kanyang maliit na silid. Bawat gabing walang buwan, maingat siyang pumupuslit papunta sa Grand Ballroom. Ang silid ay madilim at malamig pa rin, ngunit para kay Maya, ito ay naging isang santuwaryo. Gamit ang kanyang mumurahing cellphone, magpapatugtog siya ng isang malungkot na himig ng piano, ang pinakamahina na kaya ng speaker nito. Sa gitna ng sahig na kahoy sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, doon siya nagsasanay. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, ang kanyang mga galaw ay hindi perpekto. Madalas siyang mawalan ng balanse, madalas siyang magkamali
sa pag-ikot. Ang katawan niya ay nananakit dahil sa maghapong pagtatrabaho, ngunit hindi niya ito ininda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang musika na dalhin siya. Sa bawat pag-ikot, inaalala niya ang mga araw na masaya pa sila bago magkasakit ang kanyang ina. Sa bawat pag-angat ng kamay, isinasayaw niya ang kanyang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang hindi alam ni Maya, mayroon siyang isang lihim na manunood. Isang gabi hindi makatulog si Daniel. Ang mga alaala ng aksidente at ang mga salita ni Catherine ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Inis na pinaandar niya ang kanyang wheelchair palabas ng kwarto, nagbabaka sakaling makahanap ng kapayapaan sa katahimikan ng mansyon. Ngunit habang papalapit siya sa ballroom, narinig niya ang isang mahinang tunog. Musika. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, nag-iwan lamang ng isang maliit na siwang. At doon sa gitna ng dilim, nakita niya si Maya. Pinanood niya itong sumayaw. Nakita niya ang bawat pagkamali, ang bawat pag-aalinlangan. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na higit pa roon. Nakita niya ang puso. Nakita niya ang isang kaluluwang hindi sumusuko, isang katawang pagod, ngunit pilit na lumalaban. Isang bagay sa loob niya, ang nakaramdam ng paghanga. Isang emosyon na agad niyang sinupil ng inis. Samantala, hindi lang si Daniel ang nakatuklas sa lihim ni Maya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo, narinig ni Sheila ang mahinang musika mula sa ballroom. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya at nakita niya si Maya na nagsasanay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sheila. Siya na matagal nang nagsisilbi sa mga Fortalejo, na personal na assistant pa ni Catherine, noon ay isang hamak na kasambahay pa rin. Samantalang itong si Maya na kararating lang, ay heto't binibigyan ng pagkakataong maging bida. Isang matinding inggit ang gumapang sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, isang masamang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang linggo bago ang kasiyahan, muling dumating si Doña Victoria. May dala itong isang malaking paper bag mula sa isang kilalang designer. "Para sa iyo ito, Hija," sabi niya kay Maya na may ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Maya nang buksan niya ito. Sa loob ay isang napakagandang bestida. Gawa ito sa tela na kulay sapphire blue na kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag. Simple ang disenyo nito, ngunit elegante at malambot sa hipo. "Napakaganda po," bulong ni Maya, hindi makapaniwala. "Pero ma'am, hindi ko po ito matatanggap. Sigurado pong napakamahal nito." "Isipin mo na lang na regalo iyan mula sa isang ina." Sagot ni Doña Victoria, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa di kalayuan, papalabas si Daniel mula sa kanyang opisina. Natigilan siya nang makita ang eksena, ang kanyang ina, ang katulong at ang mamahaling bestida. Lumapit siya, ang kanyang wheelchair ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. "Nandito na pala ang costume para sa payaso," sabi niya, ang boses ay puno ng pangungutya. "Handa ka na bang pagtawanan? Maya, alam mo ang mga taong tulad mo ay hindi nababagay sa mga ganyang klaseng damit. Kahit anong isuot mo, katulong ka pa rin." "Daniel," saway ni Doña Victoria. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, humakbang si Maya paharap. Tinitigan niya ang bestida. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit meron itong bagong tatag. "Siguro nga po tama kayo, sir. Siguro nga po pagtatawanan nila ako," sabi niya. "Pero mas gugustuhin ko ng pagtawanan habang sinusubukan kong abutin ang isang bagay na imposible kaysa sa mabuhay sa galit dahil natatakot akong sumubok ulit." Pagkasabi niyon, mahigpit niyang niyakap ang paper bag, yumuko kay Doña Victoria at mabilis na tumalikod. Naglakad siya palayo, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Naiwan si Daniel na natigilan. Ang mga salita ni Maya ay hindi lang isang sagot. Ito ay isang salamin. Isang salamin na ipinapakita sa kanya ang taong ayaw niyang makita,
isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang kapaitan. 2 gabi, bago ang charity ball, ang buong mansyon ay abala. Ang mga taga-disenyo ay paruot parito nag-aayos ng mga bulaklak at ilaw. Ang tunog ng mga martilyo at pag-uusap ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ngunit sa loob ng grand ballroom ang tanging maririnig ay ang hininga ng isang pagod na dalaga at ang paulit-ulit na himig mula sa isang cellphone. 2:00 na ng madaling araw. Si Maya ay basang-basa na sa pawis. Ang kanyang mga paa ay may mga gasgas at ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw na sa pagod. Pinipilit niyang gawin ang isang komplikadong pag-ikot na nakita niya sa isang video, isang galaw na nangangailangan ng perpektong balanse at lakas. Sinubukan niya ulit. Umikot siya, ngunit sa huling sandali, bumigay ang kanyang kanang binti. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa sahig na kahoy. Isang matalas na kirot ang kumalat mula sa kanyang kanang tuhod. Aray pe, ungol niya na pahawak sa kanyang binti. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit ay tila isang punyal na nakatarak sa kanyang tuhod. Bigla ang lahat ng pagod, sakit at takot ng mga nakaraang linggo ay bumuhos. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga binti at doon sa gitna ng malawak at madilim na silid, tahimik siyang umiyak. Hindi ito malakas na paghagulgol, kundi isang pag-iyak na puno ng pagkabigo. Hindi ko kaya, bulong niya sa sarili. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko ito magagawa. Magiging tama siya. Magiging isang kahihiyan lang ako. Ang hindi niya alam, mula sa bahagyang nakabukas na pinto, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Hindi na naman makatulog si Daniel. Ang ingay ng paghahanda para sa kasiyahan ay gumugulo sa kanyang isipan. Ito na ang gabi ng kanyang pagbabalik sa lipunan at mas gugustuhin pa niyang lamunin ng lupa. Sa pag-asang makahanap ng katahimikan, nagtungo siya sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit napahinto siya nang madaanan ng ballroom at muling marinig ang pamilyar na himig. Nasilip niya si Maya na paulit-ulit na nagsasanay. Nakita niya ang determinasyon at nasaksihan niya ang kanyang pagbagsak. Sa loob ng ilang sandali, nanatili lang siyang nakatayo roon, nagmamasid sa umiiyak na dalaga. Ang unang reaksyon niya ay isang malamig na kasiyahan. Sabi ko na nga ba, susuko ka rin. Ngunit habang tinititigan niya ang nanginginig na balikat ni Maya, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi ito awa. Ito ay pagkairita. Pagkairita hindi kay Maya kundi sa sarili niya. Naalala niya ang sarili niya nakahiga sa kama ng ospital, umiiyak din sa pagkabigo. Naalala niya ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, nakita niya ang sarili niya sa ibang tao. Walang imik siyang tumalikod at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang freezer at kumuha ng isang ice pack. Pagkatapos, marahan niyang pinaandar ang kanyang wheelchair pabalik sa ballroom. Ang mahinang ugong ng kanyang pagpasok ang nagpatigil sa pag-iyak ni Maya. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinubukang tumayo, ngunit napangiwi lang siya sa sakit. "Sir," sabi niya gulat at hiyang-hiya. "Pasensya na po, hindi ko alam na..." "Tumahimik ka," putol ni Daniel sa kanya. Ang boses niya ay hindi malamig gaya ng dati, ngunit hindi rin ito mabait. Ito ay neutral, halos mechanical. Lumapit siya. "Alin ang masakit?" Itinuro ni Maya ang kanyang kanang tuhod. "Ipatong mo to," sabi niya, inilapag ang ice pack sa sahig sa tabi niya. "Magsisimula yang mamaga kung hindi mo lalagyan ng yelo." Natulala si Maya sa ice pack, pagkatapos ay tumingin siya kay Daniel. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ito ang lalaking walang ginawa, kundi saktan at pahirapan siya, ngunit heto't nag-aalala sa kanyang kapakanan. "Salamat po," nauutal niyang sabi. Hindi sumagot si Daniel. Umupo lang siya roon sa kanyang wheelchair, pinapanood si Maya
habang maingat nitong inilalagay ang yelo sa kanyang namamagang tuhod. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahihinang paghikbi ni Maya at ng tunog ng natutunaw na yelo. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Daniel. Maya-maya ang boses ay mahina. "Po, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo ng ganito?" Paglilinaw niya. "Para kanino? Para sa ina ko. Para sa mga bisitang hindi mo kilala." Umiling si Maya, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. "Para po sa sarili ko," sagot niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Daniel. "Gusto ko pong patunayan, kahit sa isang gabi lang, na hindi lang ako isang kasambahay, na hindi lang ako isang taong hindi nakikita. Gusto kong maramdaman na may halaga ako." Ang mga salitang yon ay tumama kay Daniel ng mas malakas kaysa sa alinmang sigaw o paratang. "Gusto kong maramdaman na may halaga ako." Iyon din ang sigaw ng kanyang kaluluwa sa loob ng 2 taon. Isang bagay sa loob niya ang bumigay. Ang pader na matagal na niyang itinatayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. "Mali ang ginagawa mo," sabi niya bigla. "Po, ang pag-ikot mo, masyado mong pinupuwersa. Ang sayaw ay hindi tungkol sa lakas. Tungkol ito sa daloy," sabi niya. Iginuhit niya sa hangin ang isang hubog gamit ang kanyang kamay. "Hindi ganito," sabi niya, iginalaw ang kamay sa isang tuwid at matigas na linya. "Dapat ganito, malambot, natural." Napatingin si Maya sa kanya, puno ng pagtataka. "Paano ninyo po nalaman yan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. "Sumasayaw ako dati. Bago ito." Itinuro niya ang kanyang mga binti. "Ito ang isa sa mga paborito kong gawin. Isa pa sa mga bagay na kinuha sa akin ng upuang ito." Muli katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. 2 taong nasaktan, 2 taong nawalan, nagkakatagpo sa isang madilim at walang laman na silid. Biglang isang ideya ang pumasok sa isip ni Maya. Isang ideyang napakatapang na halos hindi niya masabi. "Sir," sabi niya, ang boses ay nanginginig. Pwede niyo po ba akong tulungan?" Natigilan si Daniel. "Tulungan?" "Sa musika po." Paglilinaw niya. "Hindi ko po alam kung anong tugtog ang babagay. Kayo po, magaling po siguro ang panlasa ninyo sa musika. Kahit yun lang po." Inaasahan ni Maya na pagtatawanan siya nito, na sasabihing nababaliw na siya. Ngunit sa halip, tinitigan lang siya ni Daniel ng matagal. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita ni Maya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati: pag-aalinlangan. Isang labanan sa pagitan ng kanyang nakasanayang kapaitan at ng isang bagong damdaming nagsisimula pa lang mamukadkad. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, marahan siyang tumango. "Bukas ng gabi," sabi niya, "magkita tayo rito. Tutulungan kita sa musika." Isang maliit na ngunit totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya sa unang pagkakataon sa harap niya. "Salamat po, sir." "Huwag ka munang magpasalamat," sagot niya, bumabalik ang bahid ng kanyang dating pagkasuplado. "Kapag pumalpak ka, kasalanan mo pa rin." Tumayo siya para umalis. Ngunit bago tuluyang tumalikod, sinabi niya sa mahinang boses, "Lagyan mo ng benda yan bago ka matulog." Pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan si Maya na nakaupo sa sahig, hawak ang ice pack, hindi alam kung matutuwa ba o mas lalo pang kakabahan. Ngunit isang bagay ang sigurado, may nagbago sa gabing iyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, si Daniel Fortalejo ay mayroong isang bagay na inaabangan sa kanyang paggising kinabukasan. Ang mansyon ng mga Fortalejo ay nagliwanag na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang mga ilaw na kulay ginto ay nakasabit sa mga puno at ang amoy
ng mga sariwang bulaklak puting rosas at pulang carnation ay humahalo sa malamig na hangin. Ang mga mararangyang sasakyan ay isa-isang humihinto sa harap at mula sa mga ito ay bumababa ang mga pinakamayayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa Maynila. Sa kanyang silid sa itaas pinagmamasdan ni Maya ang lahat mula sa siwang ng bintana. Ang kanyang puso ay kumakarera na tila isang kabayong walang tigil sa pagtakbo. Sa likod niya nakasabit ang sapphire blue na bestida kumikinang naghihintay. Ito na ang gabi. Ang gabi ng kanyang pagsubok. Sa ibaba sa gitna ng nag-uumpukang mga bisita, nakaupo si Daniel sa kanyang wheelchair. Suot niya ang isang mamahaling itim na suit, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Bawat pagbati, bawat peking ngiti, bawat tanong na, "Kumusta ka na?" ay tila isang insulto sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop sa zoo na pinagtitinginan ng lahat. "Anak, ngumiti ka naman." Bulong ni Doña Victoria sa tabi niya na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. "Nandito sila para suportahan ka. Nandito sila para makita ang lumpong milyonaryo." Pabalang na sagot ni Daniel. 9:09 ng gabi. Umakyat si Doña Victoria sa isang maliit na entablado at kinuha ang mikropono. Pagkatapos ng isang maikling talumpati ng pasasalamat, ngumiti siya ng malapad. At ngayon, para sa isang napaka-espesyal na pagtatanghal, anunsyo niya ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang sayaw na puno ng puso mula sa isang natatanging talento. Palakpakan po natin si Maya Santos. Isang magalang na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa entablado. Sa gitna ng mga manonood, naramdaman ni Daniel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang bahagi niya ang umaasang sana ay tumakbo na lang si Maya palayo. Ngunit isang maliit lihim na bahagi niya ang umaasa na sana ay magtagumpay ni ito. Sa likod ng entablado si Maya ay huminga ng malalim. "Kaya mo to," bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabilang sulok sa may sound system si Sheila ay may ibang ginagawa. Habang ang lahat ay nakatingin sa entablado mabilis, ngunit maingat niyang binunot ang isang mahalagang kable mula sa amplifier. Pagkatapos naglakad siya palayo, na tila walang nangyari, isang masamang ngamamngiti ang nakatago sa kanyang mga labi. Humarap si Maya sa sound technician at tumango senyales na handa na siya. Pinindot ng technician ang play. Walang nangyari. Katahimikan. Kumunot ang noo ng technician at muli niya itong pinindot. Wala pa rin. Ang mga bulungan ay nagsimulang marinig mula sa mga manunood. May problema yata sa sound system. Nakakahiya naman. Sa entablado naramdaman ni Maya ang paggapang ng matinding kaba. Ito na, ang kinatatakutan niya, ang kahihiyan. Tumingin siya sa mga manunood at nakita niya ang mga mukhang puno ng pagtataka at ang ilan puno ng pagkayamot. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Daniel. Nakita niya ang isang bahagyang nangisi sa mga labi nito, isang ngangiting nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Sa sandaling iyon, lahat ng takot niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang kanilang napag-usapan ni Daniel noong gabing tinulungan siya nito sa musika. Ang sayaw ay hindi lang tungkol sa tugtugmaya, tungkol ito sa ritmo na nasa loob mo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Humarap siya sa mga manonood na walang bakas ng takot. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Sinimulan niyang pumalakpak. Plak, plak, plak. Isang mabagal sinadyang ritmo. Nagulat ang mga manonood. Pagkatapos, sinimulan niyang tapikin ang sahig gamit ang kanyang mga paa na walang sapin. Tak, tak, tak. Ang palakpak at ang tapik ay nagsama lumilikha ng isang hilaw, makapangyarihang tugtog. At sa ritmong iyon, nagsimula siyang sumayaw. Ang kanyang sayaw
ay hindi na ang sayaw na kanyang inensayo. Ito ay bago. Ito ay totoo. Ito ay isang sayaw ng paglaban. Bawat galaw ay isang sigaw. Bawat pag-ikot ay isang deklarasyon ng kanyang lakas. Ginawa niyang sining ang sabotahe. Ginawa niyang musika ang katahimikan. Natulala ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Si Daniel na kanina'y nakangisi ay ngayon ay nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa likod ng entablado, nakita ng trooper na si Kuya Vic na may alam sa mga kable ang ginawa ni Sheila. Dali-dali niyang isinaksak muli ang kable. Bigla ang napiling musika, isang makapangyarihan at madamdaming instrumental ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa halip na malito isinama ni Maya ang biglaang pagpasok ng musika sa kanyang sayaw. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malawak, mas puno ng damdamin. Ang hilaw na lakas ay nahaluan ng biyaya. Ang kanyang bestida ay tila alon na sumasabay sa bawat pag-indayog. Ang buong bulwagan ay nabighani. Nakalimutan nila na siya ay isang kasambahay. Ang nakikita nila ay isang alagad ng sining. At si Daniel, hindi niya maialis ang kanyang tingin. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ang bawat galaw ni Maya ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang kapaitan. Binabasag ito ng paunti-unti. Nakikita niya sa sayaw nito ang lahat ng bagay na nawala sa kanya tapang pag-asa at ang kagustuhang lumaban. Nang papalapit na ang pagtatapos ng musika, ginawa ni Maya ang isang bagay na mas nagpagulat sa lahat. Huminto siya sa gitna ng entablado at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pares ng mata sa gitna ng mga manonood. Nagkatitigan sila ni Daniel. Sa loob ng 3 segundo, tila silang dalawa lang ang tao sa mundo. At pagkatapos sa huling nota ng musika, bumaba siya sa entablado. Naglakad siya sa gitna ng mga naguguluhang bisita. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Huminto siya sa harap mismo ng wheelchair ni Daniel. Ang buong bulwagan ay natahimik. Iniabot ni Maya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Isayaw mo ako. Bulong niya sapat lang para marinig ni Daniel. Ang mundo ni Daniel Fortalejo ay huminto sa pag-ikot. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga matang puno ng pagtataka pagkalito at pag-usisa ay nakatuon sa 2 tao sa gitna ng sahig. Ang katulong nakakatapos lang sumayaw ng buong puso at ang 10 milyonaryo na 2 taon nang hindi ngumingiti. Nakatitig si Daniel sa kamay ni Maya. Isang kamay na may mga kalyo dahil sa pagtatrabaho ngunit nakalahad ng buong tatag. Ito ay hindi isang kamay na humihingi ng awa. Ito ay isang imbitasyon. Hindi ako makasayaw. Nauutal niyang sagot ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ito ang katotohanang paulit. Ulit niyang sinasabi sa sarili sa loob ng 2 taon. Ito ang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Ngumiti si Maya isang nangiting puno ng pag-unawa. Kaya mo. Bulong niya. Sa paraan mo. Kasama ako. Tumingin si Daniel mula sa kamay ni Maya patungo sa mga mata nito. Sa mga matang yon, wala siyang nakitang awa. Wala siyang nakitang panunukso. Ang nakita niya ay pagtanggap. Ganap na pagtanggap. At sa sandaling iyon, isang bagay na matagal nang patay sa loob niya ang biglang kumislot. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Dahan-dahan na tila isang napakabigat na desisyon, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Maya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang pagdikit ng kanilang mga kamay ay tila isang kislap ng kuryente na bumasag sa tensyon sa hangin. Ang kamay ni Maya ay mainit at matatag. Hindi niya sinubukang hilahin si Daniel patayo. Sa halip marahan siyang nagsimulang gumalaw. Ang mahinang tugtog ng isang violin ay nagsimulang muli
na tila nauunawaan ng musikero ang kahalagahan ng sandaling iyon. Umikot si Maya sa paligid ng wheelchair, ang kanyang mga galaw ay malambot at puno ng biyaya. Isinama niya ang wheelchair sa kanyang sayaw. Hindi ito naging hadlang, ito ay naging sentro. Ang kanyang sapphire blue na bestida ay dumadampi sa mga gulong nito na parang alon sa dalampasigan. Sa una si Daniel ay nanatiling matigas, hindi alam ang gagawin. Ngunit habang ginagabayan siya ng mga galaw ni Maya, unti-unti siyang nadala. Itinaas niya ang kanyang malayang kamay at sa hangin, sinabayan niya ang pag-indayog ng mga braso ni Maya. Ang kanyang katawan ay maaaring nakakulong sa upuan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang sumayaw. Pinanood sila ng lahat tahimik na bibighani. Ang kanilang nakikita ay hindi lang isang sayaw. Ito ay isang kwento. Ang kwento ng dalawang sirang tao na naghahanap ng paraan upang muling maging buo magkasama. Si Doña Victoria sa isang sulok ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang anak ay bumabalik na. Umikot si Maya palapit kay Daniel, hinawakan ang pareho niyang mga kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. At sa mga mata ni Maya nakita ni Daniel ang refleksyon ng isang lalaking hindi niya nakilala, isang lalaking may kakayahang makaramdam, may kakayahang umibig, may kakayahang mabuhay. At doon gumuho ang lahat. Ang pader ng kapaitan na itinayo niya sa loob ng 2 taon. Ang mga tinik ng galit na ibinalot niya sa kanyang puso. Ang bigat ng kalungkutan na halos lumunod sa kanya. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Isang mainit na likido ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Sa una iilang patak lang. Pagkatapos isang agos. Isang agos na hindi niya mapigilan. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng marangyang kasiyahan, si Daniel Fortalejo ay humagulgol. Umiyak siya na parang isang bata na matagal nang nawala at sa wakas ay natagpuan. Umiyak siya para sa mga binting hindi na niya magamit para sa nobyang nang iwan sa kanya, para sa buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit higit sa lahat, umiyak siya dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, pasasalamat. Pasasalamat na sa kabila ng lahat, siya ay buhay pa. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito na tila sinasabing, nandito lang ako, hindi ka nag-iisa. Ipinagpatuloy niya ang kanilang sayaw, isang mabagal at marahang pag-indayog na tila isang duyan na nagpapakalma sa isang nasasaktang kaluluwa. Nang matapos ang musika, marahan niyang ibinaba ang kanyang ulo isang paggalang, hindi bilang isang katulong sa kanyang amo, kundi bilang isang tao sa kapwa niya tao. Katahimikan. 3 segundo ng ganap na katahimikan. Pagkatapos sumabog ang bulwagan, isang dumadagundong na palakpakan. Ang lahat ay nakatayo. May mga sumisigaw ng bravo. May mga pumipito, may mga umiiyak din. Ang tunog ay napakalakas, isang alon ng paghanga at emosyon na bumalot sa buong mansyon. Nakatitig pa rin si Daniel kay Maya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon nakita niya ito nang buo, hindi ang katulong, hindi ang mahirap na dalaga, kundi isang babaeng may pambihirang lakas at tapang. Isang anghel na nagligtas sa kanya mula sa kanyang sariling impyerno nang hindi man lang namamalayan. Salamat. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at garalgal. Walang anuman, Sir Daniel. Daniel, pagtatama niya. Tawagin mo akong Daniel. Isang totoong nangiti ang una sa loob ng 2 taon, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngumiti pabalik si Maya. Daniel, ang mga palakpak ay nagpatuloy. Marahang binitawan ni Maya ang kanyang mga kamay, umakyat, pabalik sa entablado at yumukod sa mga manonood. Ang sigawan ay lalo pang lumakas. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad, papasok sa likod ng entablado
Nahihiya sa lahat ng atensyon, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang di maipaliwanag na saya. Naiwan si Daniel sa gitna ng sahig, habang ang mga tao ay nagsisimulang lumapit sa kanya, bumabati pumupuri. Ngunit halos hindi niya sila marinig. Ang kanyang isipan ay nasa iisang bagay lang, kung paanong ang isang simpleng sayaw mula sa isang simpleng babae ay nagawang ibalik sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kakayahang maglakad. Ibinalik nito sa kanya ang kagustuhang mabuhay. Kinabukasan ng mansyon ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang hangin ay hindi na kasing lamig at ang katahimikan ay napalitan ng isang bagong pag-asa. Maagang bumaba si Maya, suot ang kanyang karaniwang uniporme, handa nang magtrabaho na tila walang nagbago. Para sa kanya ang nangyari kagabi ay isang magandang panaginip na kailangan niyang iwan sa paggising. Ngunit pagdating niya sa kusina, naabutan niya si Daniel na naghihintay, nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng mesa. Wala na ang dating tigas sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang kalmadong pag-iisip. "Magandang umaga, Maya," bati niya. Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan nang walang halong panunuya ay bago sa pandinig ni Maya. "Magandang umaga po, Di Daniel," sagot niya, medyo naiilang pa rin. "Umupo ka," sabi niya, itinuro ang silya sa kanyang harapan. Nag-aalangang umupo si Maya. Huminga ng malalim si Daniel, tila nag-iipon ng lakas para sa isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. "Kailangan kong humingi ng tawad," simula niya nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maya. "Sa lahat ng ginawa ko, sa bawat masasakit na salita, sa bawat pagpapahirap, sa bawat pagyurak sa iyong pagkatao. Mali ako. At walang sino man, lalo na ikaw, ang nararapat sa ganoong pagtrato." Natigilan si Maya. Hindi niya inaasahan ito. "Iniligtas mo ako kagabi, Maya." Pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi mo man alam, pero ginawa mo. Patay na ako sa loob, ngunit binuhay mo akong muli sa pamamagitan ng iyong sayaw, ng iyong tapang, ng iyong pag-asa." Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. "At gusto kong may gawin para sa iyo. Isang bagay na masigit pa sa pasasalamat." Itinulak niya ang sobre palapit kay Maya. Nanginginig ang mga kamay ni Maya nang buksan niya ito. Sa loob ay mga dokumento, isang full scholarship grant sa pinakaprestihiyosong dance academy sa Pilipinas, kasama ang isang allowance na higit pa sa kanyang sahod. "Gusto kong pag-aralan mo ang pagsasayaw ng professional," sabi ni Daniel. "At gusto kong huminto ka na sa pagtatrabaho dito bilang kasambahay. Hindi ito ang lugar para sa iyo." Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Maya. Pero kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko." "Itutuloy mo pa ring matatanggap ang buwanang sahod mo bilang unang scholar ng bagong programa ng Fortalejo Foundation para sa mga mahuhusay na kabataan na walang oportunidad." Paliwanag ni Daniel. "Mag-aral ka, Maya. Maging ang pinakamahusay na mananayaw na nararapat sa iyo." Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang mga luha. Tumulo ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. "Bakit po? Bakit ninyo ginagawa ito?" "Dahil ipinaalala mo sa akin na kaya kong maging isang mas mabuting tao," sagot ni Daniel. "At gusto kong maging ganoon. Pero kailangan ko ng tulong. Kailangan kong bumalik sa physical therapy. Kailangan kong subukan ulit." Tumingin siya kay Maya na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. "At kung nagawa mong sumayaw sa harap ng daan-daang tao nang wala kang formal na pagsasanay, siguro kaya ko ring subukang maglakad muli. Kahit ilang hakbang lang, kaya kong subukan." Ngumiti si Maya sa gitna ng kanyang mga luha. "Kaya niyo po? Alam kong kaya niyo." Mula sa araw na yon, nagsimula ang dalawang magkaibang paglalakbay na may iisang landas. Pumasok si Maya sa akademya. Ang mundo ng profesional na pagsasayaw ay mahirap. Napapaligiran siya ng mga mananayaw
na mula pagkabata ay sinanay na. Sa una naramdaman niyang hindi siya kabilang, ngunit ang kanyang likas na talento na sinamahan ng kanyang walang kapantay na sipag ay mabilis na napansin. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit sa bawat hamon, lalo siyang gumagaling. Kasabay nito bumalik si Daniel sa kanyang physical therapy. Ang proseso ay brutal. Ang bawat sesyon ay puno ng sakit at pagod. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi nagagamit ay sumisigaw sa bawat pag-unat. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Mayroon siyang inspirasyon. Sa tuwing nararamdaman niyang gusto na niyang sumuko, inaalala niya ang sayaw ni Maya sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa ikalimang linggo, dumating ang isang malaking pagsubok. Ang kanyang pag-unlad ay bumagal. Ang sakit ay tila mas matindi. Ang mga maliliit na tagumpay na dati niyang ikinatutuwa, ang paglipat mula sa wheelchair patungo sa kama, nang walang tulong ang ilang segundong pagtayo habang nakahawak sa mga parallel bar, ay tila hindi na sapat. Isang gabi pagkatapos ng isang napakahirap na sesyon, umuwi siyang puno ng pagkadismaya. Naabutan siya ng kanyang ina sa sala. "Para saan pa ito, ina?" Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. "Lahat ng sakit na ito para sa ano? Para makatayo ng ilang segundo, para makahakbang ng 2 o 3 beses. Habang buhay pa rin akong aasa sa upuang ito." "Anak, huwag kang sumuko ngayon." Pakiusap ni Doña Victoria. "Suko na ako." Matigas niyang sabi. "Sinubukan ko, ngunit hindi sulit ang paghihirap. Tapos na." Kinuha niya ang kanyang telepono, handa nang tawagan ang kanyang therapist upang kanselahin ang lahat ng kanyang mga sesyon. Ngunit bago pa niya ito magawa, isang boses ang pumigil sa kanya. "Hindi niyo gagawin yan." Napalingon silang pareho. Nakatayo sa may pinto si Maya. Dumalaw siya para ibalita ang kanyang pag-unlad sa akademya, ngunit narinig niya ang lahat. "Maya," gulat na sabi ni Daniel. Lumapit si Maya, ang kanyang muka ay seryoso. Wala na ang dating takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hindi po kayo pwedeng sumuko. Hindi pagkatapos ng lahat. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko," sabi ni Daniel. "Alam ko po," sagot niya ng may diin. "Masakit. Mahirap. Parang walang katuturan. Ngunit nangako po kayo. Nangako kayong susubukan ninyo. At ang mga taong tulad natin ay hindi sumisira sa mga pangako." Lumuhod siya sa harap ng kanyang wheelchair para magpantay ang kanilang mga mata. "Alam niyo po ba kung ilang beses kong gustong sumuko sa akademya? Kung ilang beses akong bumagsak at naisip kong hindi ako kasing galing nila?" Sabi niya. "Pero hindi ako tumigil. At alam niyo po kung bakit? Dahil sa inyo." Natigilan si Daniel. "Binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ipinakita niyo sa akin na kaya kong maging higit pa sa inaakala ko." Patuloy ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Ngayon ako naman po. Hindi ko po hahayaang sumuko kayo. Hindi mangyayari." Tumingin siya kay Daniel ng may tapang. "Bukas 8:00 ng umaga nandito ako at sabay tayong pupunta sa therapy. At kung ang kaya niyo lang ay tumayo ng 30 segundo, magaling. Dahil 30 segundo iyon na mas mahaba kaysa kahapon. Naintindihan niyo po ba?" Sa sulok si Doña Victoria ay tahimik nang ngumingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Tinitigan ni Daniel si Maya, ang kanyang lakas, ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa kanya. Ang apoy na nagsisimula nang mamatay sa kanyang puso ay muling nagliyab. Ang mga salita ni Maya ay hindi lang isang hamon. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng kanilang pinagsamahan. Ang kanilang mga papel ay nagbaliktad. Noon siya ang amo at siya ang katulong. Ngayon siya ang nanghihina at si Maya ang kanyang naging lakas. Isang mabagal na tango ang kanyang naging sagot. "Sige," sabi niya sa mahinang boses. 8:00 ng umaga. 6 na buwan ang lumipas
Ang gabi ay malamig at ang hangin ay puno ng pananabik. Sa loob ng maringal na Cultural Center of the Philippines, ang mga ilaw ay unti-unting humina. Ang pulang-pulang kurtina ng entablado ay dahan-dahang naghihintay na bumukas. Ang bulungan ng mga manonood ay napalitan ng isang magalang na katahimikan. Ito ang gabi ng unang profesional na pagtatanghal ni Maya. Isang solo performance sa isang prestihiyosong palabas. Sa likod ng entablado, nakatayo si Maya sa dilim, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na tila nagbibigay liwanag sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa apoy. Handa ka na hijab bulong ni Manang Remedios na naroon para suportahan siya. Inayos nito ang isang naligaw na hibla ng kanyang buhok. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Ngumiti si Maya. Opo, Manang. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kurtina. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa hanay ng mga manonood hanggang sa matagpuan niya ang pamilyar na mga mukha sa unahang hilera. Nandoon si Doña Victoria, ang tindig ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi nito ang kanyang ina, si Aling Luz Viminda, na ngayon ay malakas na, ang mga pisngi ay mapula at ang mga mata ay nagniningning. Matagumpay ang naging operasyon nito, salamat sa tulong ng mga Fortalejo. Katabi niya si Leo, ang kanyang kapatid, na nakatingin sa entablado na may pagkamangha. At sa dulo ng hilera, nakaupo si Daniel. Hindi siya nasa kanyang wheelchair. Nakaupo siya sa isang regular na upuan ng teatro. Sa tabi ng upuan nakasandal ang isang pares ng metal na saklay. Ang kanyang mga binti ay maaaring hindi pa ganap na malakas, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng isang bagong dignidad. Nang magtama ang kanilang mga mata, marahan siyang tumango, isang tahimik na mensahe ng suporta at paniniwala. Isang malalim na hininga. Dahan-dahang bumukas ang kurtina. Nagsimula ang musika, isang madamdamin at malungkot. Nahimig ng cello. Naglakad si Maya patungo sa gitna ng entablado sa ilalim ng isang nag-iisang sinag ng liwanag. At sumayaw siya. Hindi lang ito isang sayaw. Ito ay isang pagkukwento. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagsasalaysay ng kahirapan at pagtitiis. Ang bawat pag-ikot ay sumisimbolo sa mga pagsubok at pagkabigo. Ang bawat pagtalon, gaano man kataas, ay isang sigaw ng pag-asa at pagbangon. Isinayaw niya ang kwento ng kanyang buhay mula sa masikip na silid na kanilang inuupahan sa malamig na sahig ng mansyon hanggang sa init ng mga ilaw ng entablado. Isinayaw niya ang kanyang pasasalamat, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya. Ang mga manonood ay hindi lang nanonood. Sila ay nakikinig sa tula na isinusulat ng kanyang katawan. Sa huling bahagi ng musika, ang himig ay naging mas mabilis, mas puno ng pag-asa. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malawak, mas malaya. Tila isa siyang ibon na sa wakas ay natutong lumipad. Sa huling nota, tumayo siya sa gitna, ang kanyang mga braso ay nakataas, isang imahe ng ganap na tagumpay. Katahimikan. Isang segundo. 2. Pagkatapos sumabog ang buong teatro, isang dumadagundong na palakpakan. Ang lahat ay sabay-sabay na tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. May mga sumisigaw, may mga pumipito. Ang tunog ay isang alon na yumakap kay Maya, isang pagkilala sa kanyang talento at puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang tunog ang narinig ni Maya ng mas malinaw kaysa sa lahat. Ang tunog ng mga saklay na tumatama sa sahig. Sa unahang hilera, sa gitna ng mga nakatayong manonood, isang lalaki ang dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang upuan. Si Daniel. Nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat ng kanyang katawan. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang bawat pulgada ng kanyang pagtayo ay isang laban, ngunit hindi siya tumigil. Sa tulong ng kanyang mga saklay, sa tulong ng kanyang hindi natitinag na determinasyon,
Itinayo niya ang kanyang sarili. Nakatayo. Si Daniel Fortalejo ay nakatayo. Sa harap ng lahat tumayo siya at nagsimulang pumalakpak. Ang kanyang mga palakpak ay hindi kasing lakas ng iba, ngunit para kay Maya, ito ang pinakamalakas sa lahat. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi mga luha ng pagmamalaki ng pasasalamat ng pag-ibig. Nakatayo siya roon, pumapalakpak para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling tumayo. Pagkatapos ng palabas sa labas ng teatro, ilang buwan, ang lumipas isang bagong gusali ang nagniningning. Sa harap nito ay isang malaking karatula, Santos Fortalejo Arts Academy, pangarap, sayaw, pag-asa. Isang paaralan para sa sining, para sa mga kabataang may talento, ngunit kapos sa buhay isang proyekto ng Fortalejo Foundation. Sa araw ng inaugurasyon nakatayo si Daniel, sa tabi ni Maya nakasandal na lang sa isang saklay para sa suporta. Hindi na niya kailangan ng dalawa. Ang kanyang paglalakad ay hindi perpekto, ngunit ito ay sarili niya pinaghirapan at iyon ang mahalaga. Pinanood nila ang mga unang batch ng mga estudyante na masayang tumatakbo papasok sa gusali. Ang kanilang mga tawanan ay pumupuno sa hangin. Nagawa natin bulong ni Maya, nakatingin sa karatula. Umiling si Daniel at ngumiti. Hindi Maya, ikaw ang gumawa nito. Natuto lang ako mula sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Natutunan kong ang pagsuko ay hindi kailanman isang pagpipilian, na ang buhay ay nagpapatuloy kahit gaano pa kahirap. At kung minsan ang taong inaakala nating pinakamababa ay siya palang mag-aangat sa atin. Tumingin si Maya sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At kung minsan, dagdag niya, ang taong inaakala nating kontrabida ay isang bayani lang na natatakot muling masaktan. Naganggitian sila, isang nangiting puno ng mga kwentong sila lang ang nakakaalam. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit ng luha ng mga pagsubok. Ngunit sa dulo sa harap ng bagong akademya, sa gitna ng mga pangarap ng mga bagong kabataan, natagpuan nila hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi pati na rin ang isa't isa. Ang lumpong milyonaryo at ang hamak na kasambahay. Ang kanilang sayaw ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang.